Bata pa lamang ako, Sir Red, ay matatakutin na ako sa dilim. At nung panahong iyon, aware na rin naman ako na open ang third eye ko at mas lalong naging sensitive nung isang gabi nang may makita akong white lady sa salamin sa aming bahay dati. Simula po nung magpakita ito sa akin ay parang naging weirdo ang mga nangyayari sa akin. Ito na rin yata yung nagbukas ng pinto para iba-iba ng elemento ang nakikita ko. Let me start my story from my very recent experience nung ako ay umuwi ng bakasyon sa Pilipinas nitong Pebrero. Umuupa kami ng bahay sa kasalukuyan at maaliwalas naman ang aming pagtira doon. Since once a year lamang ako umuuwi, lagi akong nag-i-stay sa bahay. Bago pa kami tumira doon, naaalala ko, may nabanggit si mama noon patungkol sa lalaking dumaan sa bahay. Sinabihan daw siya na meron daw pong ibang laman ang tinitirhan namin. Naiwan na lamang po na blanco si mama matapos po nun at hindi niya alam kung ano yung sinasabi nung napadaan na lalaki. Hindi nga rin siya nakasagot dahil nung sandaling iyon ay naglilinis siya. So fast forward. Meron din po kasi akong karanasan na habang ako ay naguhugas ng mga pinagkainan ay bigla-bigla na lang pong nagsasara ang gripo. Huminto ako at pinakiramdaman ko kung may kasama ako. Nung gabi na iyon, may nakita akong babae na nakatayo sa gawi kung saan kami naguhugas ng pinggan. Hinayaan ko lang po yun pero sinabi ko din sa bahay na may nakita akong babae noon. May isang gabi din na lumabas ako sa sala at nakita ko talaga na may lalaking nakaupo at nanonood pa ng TV. Since makailang beses ko nang nakikita ang nilalang na iyon, hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. May isang gabi din noon, Sir Red, nang magsi-CR sana ako, may nakita po akong bata na nakaupo sa toilet. Para din po siyang gumagamit ng toilet nung sandaling iyon. Sinabi ko na lang, as in kinausap ko na parang isang tao. Sige, pagkatapos mo ha, gagamit din ako ng banyo kasi maliligo ako. Meron din daw pong isang gabi nang makitulog sa amin yung isang tiyahin ko at yung pinsan kong may third eye din. Sinabi niya sa amin nung kinabukasan na hindi daw sila makatulog dahil may naririnig daw po silang nagdidribble ng bola. Ang mas nakakatakot pa dun, Sir Red, ay nanggagaling daw ang tunog na iyon sa ilalim ng kama kung saan sila matutulog. Nang umalis si Tita, agad-agad ay sinilip ko ang ilalim ng kama. At totoong may bola doon, Sir Red, pero wala namang bata. Wala din naman pong mahilig na maglaro ng bola sa amin nung time na iyon and the fact na wala pong bata sa bahay. Nung gabi ding iyon, sa isang kwarto na kami natulog at naging mahimbing kahit papaano ang pagtulog ko. Ang huli ko naman pong karanasan, Sir Red, ang masasabi kong pinakamatindi. Nagkwento sa akin ng kapatid ko na isang gabi daw, bago siya matulog, ay may naamoy daw po siyang parang mabaho. Kung isa sa larawan nga, Sir Red, para daw itong amoy na mapanghi
at yung bang parang putok. So habang papasok daw po siya sa kwarto nila ay ito daw po ang sumalubong sa kanila kasama ng malakas na hangin. Nagtaka sila kasi sobra daw pong baho yung amoy na yun. Biniro ko pa nga po yung kapatid ko na baka naamoy lamang niya ang sarili niya. Pero ang sabi niya ay hindi. Ibang amoy daw talaga yun. Hindi katulad ng usual na masasabi nating putok ng isang lalaki. So binahaliwala ko yun, Sir Red. Pero nung ako na ang nakaranas nito, ay parang ako pa nga'y namangha dahil ito pala yung sinasabi ng kapatid ko. Ganitong klaseng amoy ang sinasabi niya sa akin. Sa isang banda, hindi ko man sila nakikita pero maaaring yung pagpapaamoy nila ng ganito ay isa ring paraan na siyang nagsasabing nagpaparamdam at nandito lamang sila. Yun din ang eksaktong amoy na naamoy ko habang pinapaliguan ko ang aking anak ng minsan. As in ang tapang na this time. Sumusuot na talaga sa kailaliman ng ilong. Yung bang darating ka sa point na parang maduduwal ka. Kahit ganun ay hinanap ko kung saan nanggagaling ang amoy pero dahil maliit ang banyo namin, wala din naman akong namataan na kahit na ano. Hindi ko rin naman masasabi na galing sa isang mabahong damit na nakasabit yun o kaya naman ay galing sa anak ko dahil alam ko naman yung amoy niya. At ang isa pa, di ba dapat mabangong sabon ang aking naamoy dahil naliligo yung anak ko that time. Nung gabi din na iyon, nahirapan na akong matulog. Yung pakiramdam ko kasi ay parang naririto lang yung nagpapaamoy sa amin ng ganitong klaseng mabaho. Alam ko na lalaking nilalang ito. Alam ko na nakatitig siya sa amin habang nakatayo sa paanan ko. Kaya naniniwala talaga ako, Sir Red, na kapag isang gabi nahihirapan kang matulog kahit wala kang iniisip, maaaring may nakatitig talagang elemento o nilalang sa iyo. Ang nakakatakot ay nasa loob ng kwarto mo. Ito po yung ilan sa mga masasabi kong unang mga karanasan ko. At dito nga'y napagtanto ko na pwede rin pala silang mag-manifest sa pamamagitan ng kanilang amoy. Oo, sanay ako na nakakakita pero itong kwento ko sa pinakahuli ang siyang masasabi kong kakaiba. Sa kabuuan, hindi naman kami nila pinakikialaman sa bahay at para bang naninirahan lamang katulad namin. Wala din naman pong nangyayaring masama sa amin so we just have to deal with it, ika nga. Marami pa po akong maisusulat na kwentong katatakutan, Sir Red. Sana'y mahintay po ng inyong mga tigapakinig. Sa katunayan, natatawa din po ako kapag ikaw ay nagnanarrate. Kahit horror yung pinapakinggan ko, dahil sa kwela at pagpapatawa mo, ay hindi ko po mapigilan na matawa. Kahit naririto na po ako sa Maldives, ay nahanap-hanap ko pa rin ang podcast ninyo dahil na-hook na rin po ako kagaya ng kapatid ko. Aaminin ko, Sir Red, na hindi mo po ako fan dati. Ang tunay mo talagang tigahanga ay ang kapatid ko na non-stop talaga sa pakikinig ng podcast. Ganun din sa inyong YT channel. Habang nasa bakasyon nga ako noon sa Pilipinas at tuwing naghahatid kami ng mga kids sa eskwela, lagi pong nakaplay bilang background ang programa ninyo sa sasakyan at wala po kaming pinipili kahit umaga, tanghali o hapon ay horror stories lamang po talaga ninyo. Patiktik na rin si Rene Carlo ng Bacolod at solid na fan po ninyo.
Sa loob ng isang buwan, parang nakasanayan ko na rin po na makinig sa boses nyo. Kaya pagdating ko nga dito sa nabanggit kong bansa, nagkaroon na ako ng red fever. In short, naging converted fan na rin po ninyo ako. Maraming salamat sa inyong lahat. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.